Amen. Good day po sa ating lahat, mga kapatid and friends on Facebook. So, isa na namang pribileyo para sa atin na magkaroon ng pagkakataon na magkita through online at papag-aral sa salita ng Diyos. At bago ako mag-uumpisa ay nais ko lang i-share yung isang verse in Bible na regarding, sabi niya rito na, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are from God. So, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, kinakailangan natin na suriin lahat ng ating mga naririnig. Huwag nating pakinggan natin pero huwag nating itong hayaan na ang ito yating hindi natin pakikinggan at pagkatapos magkakaroon tayo ng paghatol. Pero ano ang sinasabi ayon sa sulat ni John? Sabi niya, believe not every spirit, but try the spirit whether they are from God. So mayroon tayong mga pagsusuri na kailangan makita natin. So sa ating pag-aaral ngayong araw na ito ay it is a very controversial topic. So titingnan lang natin kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan. So sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos ay hindi pwedeng hiwalay sa buhay ng isang mananampalataya sa Diyos. Sapagkat ito ay paraan upang tayo ay lumago sa kanyang biyaya at sa pagkaunawa sa kanya. So ang isang mananampalataya, kailangan nating aralin ang salita ng Diyos. Sino man ang magbibigay ng mga pangangaral sa salita ng Diyos, kailangan nating pakinggan at ating susuriin. So, sa araw na ito, ang ating teksto ngayon ay ating makikita sa Genesis chapter 14 and Matthew chapter 26. So, ang pinakatema natin within these two session ay tungkol sa Lord's Supper. Pero mayroong mga bahagi ng ating pag-aaral na kailangan nating tignan. So, ang ating teksto this day is Genesis chapter 14 and Matthew chapter 26. Marahil nabasa na ninyo ito. So sa araw na ito ay ating tatalakayin ang paksang communion or ang tawag dito ay Lord's Supper. Ang paksang ito ay, sabi ko nga sa inyo, it is a very controversial topic. Dahil halos lahat ng Kristiyano sa panahon natin ay ginagawa itong Lord's Supper. Sapagkat ito ay isang ordinansa na itinuturo upang alalahanin ang ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo. So, halos lahat ng mga denominational churches today ay may pagkakaiba sa pagganap nitong Lord's Supper. So para sa iba, kung hindi mo ginagawa ang turong ito na naaayon sa kanilang pamamaraan, ikaw ay gumagawa ng mali. So itong gawain na ito ay halos pareho ng tubig ng bautismo na ating tinalakay sa nakaraan. As a ritual practice sa isang local church, ito ay isang ritual practice. Kung hindi mo ito ginagawa na ayon sa kanilang pamamaraan, ginagawa mo ito ng hindi tama. So sa usaping doktrina ng Lord's Supper, ito ay mayroong kahigpitan sa mga bawat local churches. Katulad sa ating napag-aralan sa nakaraan patungkol sa tubig ng bautismo. Ang iba ay nagbabautismo ng bata. Sila bata pa lang siya, binabautismohan na siya. So sa iba naman ay kailangan nasa tamang gulang ka na. Sa iba naman, ang paraan ng bautismo ay gumagamit ng sprinkle o yung tubig na nakalagay sa isa. Sprinkling. Ang iba naman ay gumagamit ng maraming tubig upang ilubog ang nagpapabautismo. Ang iba, ginagawa nila ito sa loob ng building, sa loob na mismo ng building. Meron silang mga maliit na swimming pool doon, abang tawag doon. So, iba ginagawa nila ito sa isang riverside.
So sa ibang local church, hindi ka pwedeng maging membro sa kanila kung hindi ka nagpabautismo sa kanila mismo, no? So ganoon din kung ikaw ay lilipat sa kanilang grupo, so sa kanilang local church ay kailangan mo munang magpabautismo ulit, ano? Mayroong ganoon, ano? Mayroong ganung mga church na requirements sa kanila, kailangan papagbautismo ka sa kanila. Kung ikaw ay nabautismo na sa ibang local church, kailangan mong ikaw ay sumunod sa kanilang patakaran, ano? Sa kanilang pamamaraan, ano? One thing for sure, hindi silang lahat ay tama dahil magkakaiba ang kanilang pamamaraan, di ba? Ang kanilang pamamaraan iba-iba. So katulad ng Lord's Supper, ang iba ay gumagamit ng fermented wine o yung iba naman ay gumagamit ng grape juice. Yung iba gumagamit ng malt bread, ano? Yung malta na made of malt, no, na bread. Ang iba naman ay resin bread, no. Sa iba ang tinapay na kanilang ibinibigay ay nakapiraso na, no, pira-piraso na, no? Or sa iba naman ang iniahahin na tinapay ay buo, no. Kinakailangan mong ikaw ang pipiraso dun sa isang malaking tinapay, no. Ito ay simbolo na ikaw mismo ang sumira sa katawan ni Kristo para sa kanila. Sa madaling salita, iba-iba ang kanilang pamamaraan. Pero one thing for sure na silang lahat ay tama. One thing for sure na silang lahat maaring hindi tama, no? So, sapagkat sa ganitong pananaw ng bawat isa ay mayroong tayong dahilan, no? Mayroong tayong dahilan upang ikaw o ako, tayo ay may tatanong, ano? Dahil sa talatang ito na ating babasahin, no? Sapagkat iba-iba, no? Iba-iba yung kanilang pananaw, iba-iba ang kanilang pamamaraan. Narito ang talata na ating babasahin, ano? In verse 33 ng 1 Corinthians chapter 14. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. So, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, no? Hindi siya Diyos ng kaguluhan. So, kung mayroon kang katanungan sa isang controversial na subject na tulad nito, kailangan mong lapitan ng isang tamang tao. Yung isang tamang tao, no? Ngayon, kapag ang taong ito ay mas interesado siya, no, sa church traditions, no, kung saan siya lumaki, no, hindi ito ang tamang tao na dapat lapitan, ano. Kapag naman ang taong ito ay mas interesado siya sa kanyang natutunan, ano, sa kanyang leader, ano, o sa kanyang guro, o saan mang paaralan, ano, siya ay nagdidepende doon, no? Hindi rin ito ang tamang tao upang konsultahin, ano, regarding this topic na ito, no? Sapagkat ang tao ang taong yun, ito ay may maling hangarin, ano? May maling hangarin. Ang pwedeng lapitan, hindi pwedeng lapitan dahil siya ay may mataas mayroon siyang mataas na pag-uugali sa kanyang sarili, ano? So ang alam niya, yun ay ang tama, no? So saan ba natin babasihan patungkol sa aral na ito ng Lord's Supper? Ang taong ito, pero kung ang taong ito na may pusong nais malaman ang kalooban ng Diyos, ito yung taong dapat nating lapitan, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, siya nagdidepende. Ito yung right person. Kung ano ba yung sinasabi ng Biblia, no? Hindi yung sinasabi yung kanyang tradisyon, yung kanyang natutunan sa kanyang mga naging dalubhasang guro. So, hindi yun ang basihan ng ating pag-aaral, no, dito sa Lord's Supper. Kailangan nating tignan kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang klase ng tao na may mataas na pagkilala, no? That the Word of God is our final authority. Yun ang dapat nating sikaping tignan, no? Yung kinikilala niya ang salita ng Diyos, siya ay naniniwala, no, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. What the scripture said, no? Hindi yung what the
kung ano ang sinasabi ng tao. Tandaan, pagkatapos na ang tao ay maligtas, after tayo ay maligtas, no? Sa panahon natin ngayon, siya ay mayroong specific instruction. Meron siyang specific instruction ng Diyos para sa ating naligtas in this present time. No? Ano ba yon? Kung paano pag-aralan ang salita ng Diyos. So there is a specific instruction kung paano natin aaralin ang salita ng Diyos. Wala nang iba kundi ang tamang paghati sa salita ng katotohanan. Ito ay makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo at hindi sa mga aklat na ginawa ng tao. Ang tamang pag-aaral sa salita ng Diyos ay yung instruction na ibinigay ni Jesus kay Pablo, no? Hindi sa mga aklat na ginawa ng tao. So, in verse 15 ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ang biblical command na ito ay kailangan mag-aral upang maging karapat-dapat na isang manggagawa, no, sa tamang paghati sa salita ng katotohanan. Ito ang biblical way, no, kung paano natin aralin ang salita ng Diyos. There's no other way. It is by rightly dividing the word of God, no, the word of truth. So, kung ano man ang pinili ng tao, no, siya mismo ang may responsable. Siya ang responsable sa bagay na ito, no. Tayong lahat ay responsible, no, sa ating pagtanggap o pagtanggi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nasa sa iyo, no? Ikaw pag nabasa mo ang salita ng Diyos at narinig mo ang salita ng Diyos, nasa sa iyo ang responsibilidad kung ito ay yung inyong tatanggihan o tatanggapin. Sa araw na ito, ang ating paksa sa salita ng Diyos ay hindi pwede nating pwede nating pasimplihan, ano, sa pamamagitan ng paglalapat ng hindi komplikado, no, ng logical biblical interpretation, ano. Simple, ano? Kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, sa ating tatalakayin na ngayon, ang turo sa the bread and wine. Tingnan muna natin, bago tayo umangat doon sa ating topic na Lord's Supper, tingnan muna natin yung mga pinanggalingan, ano? Katulad ng the bread and the wine, ano? Sapagkat ito ay may kaugnayan sa ating paksang Lord's Supper. So, ang doktrinang ito sa tinapay at sa alak na nakaugnay sa communion is a biblical doctrine na pwede nating balikan, no, at tignan sa aklat ng Genesis chapter 14. Siguro, ngayon lang natin nabuksan ito, no? O maaring mayroon palang ganito, no? Anyway, tignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Let us test, no? Kung ano ba yung sinasabi ng Biblia at doon sa sinasabi ng marami, no? Ating itong titignan, ano, kung saan ito unang nabanggit ang bread and wine sa iyong Biblia. Ito yung tinatawag nating the law of first mention. Ito ako ay ang aking stand, naniniwala ako doon sa tinatawag nilang law of first mention, kung saan ito unang binanggit, ano. Ito yung tinatawag nating law of first mention. This method of biblical interpretation ay ipinapakita, no, kung ano ang ibig sabihin o kahulugan ng isang salita nabanggit sa talata kung saan ito una, no, na nabanggit. So, yung bread and wine ay unang nabanggit sa Genesis chapter 14. Makikita natin for the first time, itong bread and wine. This is the first time na nabanggit doon. Kung ang inyong papansinin, ang Genesis chapter 14, dito nag-umpisa ang unang giyera, no? Labanan, no? Ito ng iyong Biblia, no? So, dito pala yung unang giyera, no, na ating makikita, no? Sa chapter na ito, mayroong 10 hari. Basahin na lang ninyo after our Bible study kapag mayroon kayong time. Genesis chapter 14. I hope mayroon kang pencil or pen notes na ilista mo lang, and then pwede mo itong balikan na madali sa iyong pagbabalik-aral, no? Sa chapter na ito, 14 ng Genesis, mayroong 10 hari na nabanggit. Ang una ay nasa talatang 1.
Verse 1, I will read, and it came to pass in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Eleazar, Chedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations. Ito pala yung hari ng mga bansa during those days, no? So, si Amraphel, ang unang hari na nabanggit sa Shinar. Lugar ito, no? Bakit ito importante? Ang lugar na ito ay makikita sa mapa, no? At nakapaikot sa mga maraming bansa, no? Katulad ng bansang Iraq, Syria, Saudi, Iran, no? Afghanistan, and Pakistan. Lahat ng mga ito ay namumuhi, no? Kanino? Sa isang maliit na bansang walang iba kundi ang bansang Israel. Diyan sa Middle East. Silang lahat ay galit sa bansang yan, no? Sa bansang Israel na napakaliit, na ginegera, no? Magpahanggang ngayon, no? So mahalaga itong nabanggit na hari in Genesis chapter 14 dahil ang unang giyera na nabanggit sa yung Biblia is in the land of Shinar. Actually, kung titingnan mo yung Shinar, it is composed of those groups of nations, no? Na makikita nyo doon sa Middle East. At ang huling giyera, remember, ang huling giyera na magaganap sa yung Biblia ay magaganap sa lupain ng Shinar. So, dito makikita natin sa banal na kasulatan that there is a loops. Yung loops itong umuulit, no? Yung parang umiikot lang ang mga pangyayari. Itong mga pangyayari na ito, no? We will discuss more loops, no? Next time sa part 2 ng ating paksa. Sa ating paksa. So, in Genesis chapter 14 ay larawan ng muling pagbabalik ni Jesus. No? Picture ng muling pagbabalik ni Jesus. Itong Genesis chapter 14. And the war at the tribulation period. There is a war in the tribulation period. Ipinapakita ng Genesis chapter 14, ito ay muling magaganap. Itong Genesis chapter 14 na nakita ninyo at nabasa ninyo, magaganap muli during the tribulation period, no? Sa mga huling panahon, no? So pagkatapos ng giyera, you will notice in Genesis chapter 14 ito, no? You will notice in verse 10. In verse 10, and the vale of Siddim was full of slime pits, slime pits yung kumuno yun, no? And the kings of Sodom and Gomorrah fled and fell there. So nahulog yung hari ng Sodom and Gomorrah and fled there. And they that remained fled to the mountain, no? So in verse 11, and they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their victuals, yung mga imbak na pagkain, and went their way. So in verse 12, and they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom and Gomorrah, no? And his goods, and departed. Ayon sa talata, lahat ng mga ari-arian ni Lot at ang kanyang buong sambahayan ay kanilang dinala, no? Si Lot ay yun ang pamangkin ni Abraham na isinama niya ng umalis sa land of Ur. Ito yung pamangkin ni Rahel, kahit inutos ng Diyos si Abraham na umalis siya at wala siyang dapat isama, pero isinama niya itong si Lot. Rahel ito ay malapit sa kanyang puso, no? Itong si Lot. So dito makikita natin na si Lot ay larawan ng Israel. It's a picture, no? Ng bansang Israel. Ito ay nasakop ng mga hukbo ng Antikristo, no? Antikristo during the tribulation periods. It is a figure, no? Ito isang larawan. In verse 16, si Abraham ay iniligtas si Lot, no? So, si Abraham is a type of Jesus Christ. Dumating upang iligtas ang Israel. Si Abraham ay dumating upang iligtas si Lot, no? It's a type of Jesus Christ. So alam natin pagkatapos na iligtas, ano? O iniligtas ni Jesus ang Israel during the tribulation period, ang susunod na mangyayari ay ang millennial reign of our Lord Jesus Christ. Pero may makikita pa tayo sa mga talatang 18 and 19. At ano yon? So basahin natin yung 18 and 19. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine.
Genesis chapter 14 verse 18. So itong si Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High God. Now, pagkatapos ng giyera, si Melchizedek ay nagpakita, no? At nagdala siya ng tinapay at alak. Siya ay hari na at saserdote ng kataas-taasang Diyos. No? Siya ay nabanggit sa Book of Hebrews. No? Without beginning and without end. Si Melchizedek ay wala siyang beginning, wala siyang pinanggalingan at wala siyang katapusan o without end, no? Matagal na akong nagre-research about sa taong ito, no? Sa kanya, pero wala akong konkretong batayan tungkol dito. Anyway, hindi po yung atong tatalakayin, no? Then in verse 19, and he blessed him and said, si Melchizedek ang nagsalita dito kay Abraham. Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth, no? Possessor of heaven and earth ay simbolo, no? Simbolo kung ano ang mangyayari during the millennial kingdom when Jesus will be the possessor of heaven and earth after the war in the tribulation period. So after the tribulation period, after the war, siya ay kukunin niya, no? Siya ang maghahari, no? So, sasakupin ng Panginoon Jesus ang lahat ng mga kaaway, no, upang siya ang maghari, no. Now, when the bread and wine was first mentioned in your Bible, ito ay may kaugnayan, ano, sa muling pagbabalik ni Jesus. So, yung bread and wine, ito ay may kaugnayan, ano, sa pagbabalik ni Jesus, and also with his reign, no, during the millennial kingdom, no. So, ito ay mahalaga upang maunawaan natin ang patungkol sa bread and wine in your scriptures. So, bakit po binabanggit itong pilit nating tinitignan itong bread and wine? Dahil ito ay susi upang maintindihan natin at maunawaan natin kung ano ang kaugnayan nito doon sa Lord's Supper. So, now the bread and wine ay may kaugnayan sa pangyayari sa Genesis chapter 14 at ito ay anino, no? Anino ng katapusan o katuparan, no, sa millennial kingdom of our Lord Jesus Christ. So itong bread and wine na ito may kaugnayan nito sa katuparan ng millennial kingdom. Bagamat ang aklat ng Kawikaan ay patungkol sa practical living of a man, no? Makikita naman natin yung Proverbs, yung kung babasahin mo, it's a practical living, no? Ang aklat ng Kawikaan ay primarily, ang pangunahing tinutukoy nito is about the tribulation period. Kung babasahin mo, no, kung titignan mo, no, and the millennial reign of Jesus Christ. So, maring hindi ito napapansin ng iba o ng marami na bumabasa, no, about the Proverbs, no. So ito ay tumutukoy, no, doon sa tribulation period. Kapag tinignan natin ang Proverbs chapter 9, ang salitang wisdom, no, babasahin natin yung mamaya, no, wisdom represent Jesus Christ. Makikita natin ito sa talatang 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Tignan natin ang sinabi niya sa verse 30. But of him are ye in Christ Jesus, no, who of God is made unto us wisdom, no, and righteousness and sanctification and redemption. Basahin na lang ninyo ulit, no. Ayon sa talata, ang na kay Kristo ginawa ng Diyos para sa atin bilang bilang ating karunungan, no. That's why yung wisdom ay siya ang ating wisdom, no. Siya ang ating katuwiran, no. Si Christ, siya ang ating righteousness, kabanalan, ano. At siya yung ating katubusan. Ang ating so siya ang ating redemption, no, yung katubusan. So in Proverbs chapter 9 verse 1, tignan natin ngayon yung
mga talatang iyon, no? Yan ang sinasabi natin sa Proverbs. Verse 1, ito yung tinatawag na wisdom had builded her house. She had hewn out her 7 pillars. Kung titingnan mo, medyo masalimuot, ano? Pero, tingnan natin, binanggit ko na yung wisdom is referring to our Lord Jesus Christ. Nang siya ay naging kaisa natin, siya ang ating karunungan, ano? So, ito ay sa panahon ng tribulation period. Tandaan natin, ang chapter 9 na ito ay mangyayari during the tribulation period. In other words, 7 is the number of perfection. Pag nakita yung number 7 in the scripture, it is a number of perfection, no? So, in this dispensation, or in the dispensation of the grace of God, the church is the ground and pillar of the truth. At sa panahong ito, tayo ang mga yon. The ground and pillar of the truth. Yung church, yung body of Christ, no? So, in verse 2, she had killed her beast. She had mingled her wine. She had also furnished her table. So, sa talatang ito, makikita yung actual na labanan, no? Kasi sa verse 2, sabi niya, she had killed her beast. Pag nakita mo yung word beast, ito ay shadow, no? Doon sa mangyayari in Revelation, no? There is a beast there, no? She had killed her beast. So, pinatay niya yung halimaw, no? Yun ang actual na labanan in the tribulation period. Sabi nito, pinatay niya itong halimaw. Ang alak na nabanggit, ito ay yung alak na the wine of the wrath of God, no? Meron ka ring makikita na wrath of God referring to the wine, no? So, makikita ito in Revelation, no? Chapter 14. Revelation chapter 14. So, at sinabi niya, she furnished a table. Yung sa verse 2, no? Sabi niya, she had also furnished her table, no? So, the doctrine of this table is belong to Israel, no? Yung table na ito belong to Israel. You can watch my message on table became a snare, no? Sa aking previous topic, sana nung nasundan ninyo, alam nyo itong topic na ito rito, no? So, sa Psalm chapter 23 verse 5, ito paboritong verse nito ng bawat isa sa atin. Verse 5, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Ano yung table na yon, no? And then, thou anointest my head with oil, no? My cup runneth over. Subalit itong dulang o itong table na ito na ay naging patibong para sa kanila, no? Naging patibong. Instead na magiging blessing sa kanila, ito ay naging patibong sa kanila, no? Dahil sa kabila ng patuloy na pakanyaya ng Diyos sa kanila, no? Sa bansang Israel, tinatanggihan siya, no? Mula sa pangangaral kay John the Baptist nung dumating si Jesus Christ na iseset nila yung kingdom, tinanggihan nila hanggang kay Stephen, no? They killed Stephen, no? So, sa kanilang patuloy na pag-reject, no, sa Messiah, no, na dapat na itong inihanda na dulang na ito ng Diyos para sa bansang Israel, ito ay naging patibong sa kanila, no? Naging bitag, naging snare, no? Naging trap, naging katitisuran, stumbling block, at recompense, para sa kanila. Ito ang sinasabi ni Pablo sa Israel, no? Sinasabi niya ito sa Romans chapter 11, verse 9. And David saith, tingnan niyo yung Romans chapter 11, verse 9. And David saith, let their table be made a snare, no? And a trap, and a stumbling block, and recompense unto them. So, ituloy natin yung Proverbs chapter 9. Nasa verse 3 tayo. She hath sent forth her maidens, she crieth upon the highest places
of the city. Verse 4, whoso is simple, let him turn in hither. No? As for him that wanteth understanding, she saith to him. In verse 5, come, eat of my bread and drink of the wine which I have mingled. No? Ang Diyos ay may hinihandang dulang, table, no? During the kingdom of Christ. Actually, this bagong maghahari ang Panginoong Yesus, there is a table prepared for them. Pero hindi nila tinanggap. Diba? Pinapatay nila si Jesus Christ until kay John. So, this table, ito ay naging, yung sinasabi ni Haring David sa Psalms chapter 23, he prepared a table, sabi niya, inanda niya yung mesa para sa akin. Ito ay naging patibong sa bansang Israel. No? So, ang Diyos ay may hinandang dulang during the kingdom of Christ sa mga hindi nakibahagi sa paanyayahan ng Antikristo, no? O ng Antikristo, no? During the tribulation period. Mayroong Antikristo doon na ino-offer niya maging yung pagtatak sa halimaw, no? Pagtatak ng halimaw. So, again in verse 3, she had sent forth her maidens, she cried upon the highest places of the city. Ito ay nangyayari sa ebanghelyo nang sila ay pumunta sa highways and byways. Di ba nung nangaral sila, sila ay pumunta sa mga highways and byways, ano? To compel them because of the supper is ready, no? Handa na yung hapunan. So, ang mga tao, in-invited silang lahat, ano? Sila ay pumunta sa mga highways and byways because the supper is ready, prepared, no? So, this in chapter 9, verse 5, makikita natin dito, basahin ko, come, eat my bread, and drink of the wine which I have mingled. No? Ito ang larawan ng mga tutungo, no? Sa kapigatihan. Ano? Ito'y larawan ng mga tutungo doon sa kapigatihan at paghahari ni Jesus Christ. Sila ay makikibahagi sa bread and wine na muling iuugnay sa paghahari ng ating Panginoong Yesus. So, yung bread and wine ngayon, may kaugnayan doon sa paghahari ng ating Panginoong Yesus. So, tignan natin yung Matthew chapter 26. Nabasa natin yung Genesis chapter 14 and Proverbs chapter 9, ano? 1 to 6. So, ulitin ninyo yun. Basahin nyo yung muli yung mga yun. Ano? Now, tignan natin yung Matthew chapter 25 o Matthew chapter 26 verses 20 and up to 30. Now, in verse 20, now when the even was come, verse 20, no? Ito during sila'y mag-aahapunan kasama niya yung mga disciples ng ating Panginoon Jesus. Now when the even was come, he sat down with the 12. 21, and as they did eat, he said, verily I say unto you that one of you shall betray me. Alam naman niyo kung sino magbibetray sa kanya, di ba? Judas Iscariot. 22. And they were exceeding sorrowful, no? Nung marinig nila na that one of them will betray him. And began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Verse 23, and he answered and said, sabi ni Jesus Christ sa kanila, he that dippeth his hand with me in the dish, yung kanyang plato, no? The same shall betray me. So the Son of Man goeth as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. Diba? Kawa-awa, no? Yung tao na yun sa kanyang ay nagtaksil, ano? It had been good for that man if he had not been born, no? Palpa daw sa kanya kung hindi na siya isinilang, no? Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? So, inaano nila yung sarili nila kung sila, no? So, alam ng Diyos kung sino magtataksil sa kanila. He said unto him, Thou hast said, sabi ni Jesus Christ kay Thomas, kay
kay Judas Iscariot, sinabi mo yan, sabi niya. Verse 26, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. Verse 27, and he took the cup and gave thanks and gave it to them. Drink ye all of it. Verse 28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. In 29, but I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Now notice the bread and the wine is specifically associated with the millennial kingdom. So, ang sabi ni Jesus doon, di ba? So far, ito ang mangyayari sa Genesis chapter 14. Ang tinapay at alak ay may connection sa millennial kingdom of Christ. Sa Proverbs 9, ang tinapay at alak ay may connection sa millennial kingdom of Christ. Kung hindi nyo na-get, basahin nyo muli yung mga chapters and pwede nyo pakinggan ulit itong ating topic. In the fourth gospel, the bread and wine not only associated in the millennial kingdom. Hindi lamang ito associated with the millennial kingdom. Tingnan ninyo. Kundi sinabi ni Jesus that He will not partake again until the kingdom. Hindi siya magpapartake until the kingdom. So, kung titignan natin ang God's timeline, mayroong nawawala, di ba? Mayroong nawawala dito, yung timeline. Ito yung dispensation of grace. Lahat ng ating nakita regarding the bread and wine is in time past. Alam ba ninyo yung time past? Sa haba na nating pag-aaral ngayon, marahil nabalikan o pinanood na ninyo yung ating God's timeline. There is a time past, but now, and ages to come. So yung nawawala dito, or kung gusto niyo malaman ang God's timeline, I encourage you, na pwede ninyong panoorin sa aking previous lessons about God's timeline. Kung ilalagay natin itong present dispensation, Jesus said hindi na siya makikibahagi hanggang sa kanyang paghahari o sa kanyang kaharian. Si Jesus Christ ay hindi na makikibahagi. Ang sabi niya sa kanyang mga disciples, basahin kong muli, but I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Siya ay makikisalong muli lamang during the kingdom, sa kanyang paghahari. So kung ilalagay natin itong present dispensation na to sa kanilang activities of the bread and wine, sabi ni Jesus Christ, hindi na siya makikibahagi. Ngayon, isipin natin ito. Tingnan natin itong kanyang sinabi. Kung isipin natin ito, naisip mo na ba kung ating ginagawa ang bagay na ito ay kakasamahin tayo ni Jesus? Base sa sinabi niya sa Matthew chapter 26, verse 29. Siya ba ating makakasama? Dahil hindi siya magpapartake, Sinabi niya, but I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. So, bago tayo tutungo sa 1 Corinthians chapter 11, basahin natin itong verse 30 to 31. So, Matthew 26, 30, 31. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Verse 31. Then said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written,
I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. By the way, pagka narinig mo itong mga nakapag-aralan na natin before yung language, di ba? Yung language. Napakahalaga sa salita ng Diyos, yung words, no? Yung mga language, no? To whom it's referring. No? Dapat makita natin to. Yung word na shepherd. The word shepherd is referring to the house of Israel, to the lordship of the house of Israel. Si Jesus ay pumunta lamang to the lordship of the house of Israel. Shepherds referring to our Lord Jesus Christ, no? So, yung scattered abroad, referring to those believers na Jewish believers na sinulatanan ito yung mga little flock na kung kanino isinulat o ang sinulatan ni Peter, ano? Mapapansin natin sa talatang 31, binigyan ng emphasis ang oras ng mga pangyayaring ito ay during the night, no? Sa oras ng gabi, no? We can conclude that was happened by the night dahil sa oras na iyon ay nabalot ang kadiliman ang kasaysayan ng tao, no? Na ang anak ng Diyos ay ipinagkanulo, no? Marahil kaya ginamit niya yung term na during the night, no? So, sa Sunday, ating titignan ang detalye. Hope makakasama ko kayo rito. No? Sa Sunday, titignan natin ang detalye sa 1 Corinthians chapter 11. At maaalala natin ang ating mga talatang binasa sa araw na ito. So, nung gabi nga siya ay ipinagkaluno, no? Yung madadaanan natin yon. Ang gabi nga nang siya ay pinagkanulo, ito ay isang context o ito yung konteksto dun sa 1 Corinthians chapter 11. In the four gospel, Matthew, Mark, and Luke, the bread and the wine are linked to the kingdom. Are linked to the kingdom. Pag nakita nyo yung bread and wine, nakalink yun o nakaugnay yun dun sa kingdom of Christ. No? Samantala habang ito ay nagaganap itong Lord's Supper na ito, bago ipako si Jesus sa cross, bago ipako sa ating Panginoon sa cross, no? There is a secret hidden God. No? Lahat ng ating nabasa tungkol sa tinapay at alak, ito ay hindi kasama ang isang bagay na nakatago which was hid from God. Siyempre, hindi naman kasali dun nakatago, hindi naman alam diba? So, itong bread and wine na ito, there is something hid from God which is revealed to Paul. At ito ay pinahayag lamang una kay Pablo. No? At matatapos lamang panahon na ito bago magsimula ang tribulation period. This hidden entity o yung nakatagong ipinahayag ng Diyos o ni Kristo kay Pablo, which is hid from God and revealed to Paul after he got saved, ito ay matatapos lamang kapag kinuha na ng Diyos ang kanyang body, no? Ang tinutukoy natin which is hid from God, ito yung kanyang body, no? Pag ito ay kanyang kinuha, so magpo-proceed yung 7 years tribulation. So, ang tinatawag nating bread and wine, there is link, no? Doon ito ay gagawing muli, no? At ito ay napakahalaga, no? Sapagkat lahat ng ating nabasa mula kanina tungkol sa tinapay at alak ay may kinalaman sa paghahari ni Kristo. Hindi na kailangan ng mahabang diskusyon nandito, no? Sapagkat ito ang sinasabi ng ang salita ng Diyos. Samantala, ang bread and wine, ito rin ang Passover. Ito rin yung Passover. You can research, maggawa tayo ng kanya-kanya natin ngayong research, ano? Ang mga tao ay ipinagdiriwang ang ebanghelyo ng Passover. Ito ay isang seremonya, no? It is a ceremonial law exclusive to Jewish people only. It means Gentiles are not invited here. So ngayon, mayroong mga hentil in Acts chapter 1. Ito yung mga proselytes who was converted into Judaism. Sila yung mga
Sila yung mga invited, ano, sa Judaism. Now in the now in the body of Christ, ito yung mga yumakap, no? Ito yung mga yumakap sa Diyos ni Abraham. Ito mga proselytes na ito. Ito yung nakianib, no? Ito yung mga Gentiles people na yumakap sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob at sila ay nagpatuli. Ito lang mga proselytes na at hindi na sila ibinilang ng mga hentil ng mga Hudyo o hindi na sila ibinilang na marumi ng tao, no? At ito rin ang inutos ng Diyos na kung meron man silang merong gustong sumama sa kanila during those days, kailangan silang tuliin, ano? Because ang dealing ng Diyos sa bansang Israel, kailangan silang magpatuli, no? So you can search your scriptures mula sa Genesis hanggang kay John, ano? Mayroon tayong mababasa na 184 times to the word kingdom, no? At ang Diyos is only referring to His chosen people. Remember that, no? Itong kingdom na to, which is 184 times mentioned in your scripture, na ito ay nakarefer lang to His chosen people, no? Walang iba kundi ang bansang Israel. Hindi lamang ang Lord's Supper reserved for the kingdom, no? Kundi ito ay may kinalaman sa araw ng Paskwa, no? Sa araw ng Paskwa. At itong Passover na ito, hindi lamang bread and wine. Remember this, no? Hindi lamang bread and wine. Mayroong itong kasamang mga, kung tingnan nyo yung sa kautusan hinihingi ng Diyos, meron itong mga bitter herbs, no? Iba't ibang klaseng bitter herbs, no? At iba-iba pa, no? Meron pang mga nakadagdag dito, no? Ang bagay na ito ay ginagawa ng bansang Israel visibly. Ito ay actual na ginagawa nila ayon sa kasaysayan. Dahil ito ay ceremonial law, eh. Sa panahon ng dispensation of grace, walang bagay na physical. Lahat ng ating ginagawa para sa Diyos ay spiritual. Spiritual, no? So, for by one Spirit, we are all baptized into one body. Your baptism was spiritual, hindi physical, hindi water, no? The moment you trusted Jesus' works at the Calvary, you were baptized into the body of Christ. Kaya ikaw ay naging bahagi ni Kristo after you trusted, ano? O pagkatapos mo narinig ang ebanghelyo at ikaw ay manampalataya. Para sa bansang Israel, real water baptism, no? Kailangan nilang gawin yun as an induction for them bilang isang kingdom priest bago sila papasok sa kanyang paghahari na kasama niya, no? At para sa atin, it is spiritual, no? Ang pakikitungo ng Diyos sa atin ngayon ay hindi sa physical. Not by sight, ano? But by faith, which is spiritual, ano? Lahat ng ceremonial laws belong to Israel. Kasi batas nga yun, they are under the law, no? So hindi tayo dapat hindi yun para sa atin, ano? So, tandaan, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos ay hindi natin pwedeng paghaluin, ano, ang kautusan at ang biyaya. So, magkakaroon tayo ng confusion if you don't understand the kingdom program and the mystery program, no? Pag hindi natin alam yun, malilito tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So, yun ang pinagmumulan ng confusion. Kaya, mayroong pagkahalo-halo, maging even in the way of salvation, mayroong mga halo-halo. Sinabi na ng Diyos na ang kaligtasan is biyaya lamang, no? Sa ebanghelyo na binigay ni Jesus kay Pablo, no? The death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So sa kanila nga, sa bansang Israel, dealing ng Diyos sa kanila is kailangan ipakita, no? Ipakita sa pamamagitan ng pagtupad nila sa kautusan. If there is a ceremonial law there, kailangan nilang gawin, no? Kailangan nilang ipakita, no? Maghandog sila, maghahandog sila. So, physical and visible, okay? So, take note, lahat ng nasa ilalim ng kautusan,
at sumampalataya sa kanilang ebanghelyo, ay kailangan nilang gawin ang lahat ng inihingi ng kautusan. Hindi yung pipili ka lang and then gagawin mo. Hindi yun tama, no? Na pag gusto mong you are under the law, o gusto mong gawin yung hindi sinasabi na hindi ka gagawa ng mabuti. Ang pinag-uusapan natin dito, yung way na nais ng Diyos sa atin. They are under the law, kinakailangan lahat ng kategorya ng law, they need to do it, no? Katulad nung kung baptism sa tubig, kailangan gawin nila. Kung kailangan nila yung tithing, dapat sila mag-tithe sila ng lahat ng dapat nilang there are three types of tithing. Kung yung napag-aralan yung ating yung nasundan ng ating topic, no? Walang sino mang tumatanggap nito maliban ng unang ipinahayag sa kanya ni Jesus, no? So sorry, no? So, kailangan silang manatili dun sa nais ng Diyos na gawin ng kautusan, ano? Pagkatapos na ang bansang Israel ay nahulog, after Israel was fallen, no? Sila ay nahulog, no? At naligtas si Apostol Pablo. May bagong mensaheng ibinigay si Jesus sa kanya nang siya ay maligtas, no? Walang sino mang tumanggap nito maliban ng unang ipinahayag sa kanya ni Jesus. So siya ang unang nakatanggap sa mensaheng ito, sapagkat ito ay misteryo na itinago ng Diyos simula pa ng una. Tingnan niyo ito yung mystery. Ang mystery, it was hidden. Ito'y nakatago. Let's say, na-reveal sa isang tao, it's no longer a mystery dahil nai-reveal na yung mystery. So yon, unang nai-reveal kay Apostol Pablo, it is no longer a mystery. So ito ngayon, nang ito ay nai-reveal kay Pablo, ito yung tinatawag niyang, kasama niyang kanyang mga sulat, yun na yung sinatawag niyang gospel, no? Actually, that's a gospel na ibinigay niya kay Pablo. Now, this is the understanding of the Lord's Supper, of the bread and the wine, no? Nakita natin ang tungkol dito sa kanyang salita, no? Kung ano ang sinasabi sa pahina ng iyong Biblia. Marahil ang tanong ng iba, what about the Lord's Supper na sa sulat ni Apostol Pablo, no? Diba? Tayo ba ay naniniwala dito sa Lord's Supper? Tayo ba ay naniniwala sa Lord's Supper? Yes, of course, no? It is biblical. Nabasa natin sa Genesis chapter 14, the bread and wine it is connected, no? May nakaignay ito sa Lord's Supper na gagawin nila during the millennial kingdom, no? Yung Proverbs chapter 9, no? In the fourth gospel, ganoon din sa utos ng tubig ng bautismo, no? Tayo ay naniniwala, no, sapagkat ito ay nakasulat sa Biblia. Nabanggit ko kanina, even tithing, no? Tayo ay naniniwala dito sapagkat ito ay ating nababasa sa salita ng Diyos, no? So balit ang lahat ng ito ay para sa Israel. Kailangan sa pag-aaral sa salita ng Diyos, alam mo ang tamang paghahati. Hindi yung kukunin mo yung gusto mo, no? Tapos i-apply mo sa iyo. Tithing is part of the law na dapat mong gawin ng Israel. Ngayon, dahil ito ay gustong-gusto mo, so gagawin mo ito. I-disregard mo yung ibang kautusan, ano? Hindi ganoon yung tamang paghati sa salita ng Diyos. Ang tamang paghati ng salita ng Diyos o the rightly dividing the word of truth is alamin mo yung kung kanino nakikipagdilan Diyos during those days, no? During this present time and during this coming age, no? Or the ages to come, no? O yun ay future, no? So napakahalaga na malaman natin yung layunin ng Diyos, no? Sa bansang Israel, and this is not applicable for us today in the body of Christ. Yung layunin ng Diyos para sa Israel, it is contrasted, no? Dahil
Ito ay opposite, no? Totally opposite each other, ano? They are under the law, we are under grace. Yun ang ibig sabihin, ano? So, let's continue about Lord's Supper. Marahil ito ang tanong, si Pablo ba ay nakibahagi sa Lord's Supper? Ito yung tanong ko, no? Si Pablo ba ay nakibahagi sa Lord's Supper? Kung ang sagot mo ay yes, saan at kailan, no? Mayroon ba tayong may papakita na talata sa banal na kasulatan na si Pablo ay nakibahagi sa banal na hapunan, no? O the Lord's Supper, no? Ng mga Kristiyano, no? Wala tayong may papakita dahil wala kahit isa. Mayroon tayong mababasa tungkol sa Lord's Supper sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 11. Titignan natin yan. Pero, of course, hindi ngayon. No? Hindi natin ito kayang tapusin. Kulang ang ating oras. Sa next week, sa Sunday, we will discuss 1 Corinthians chapter 11. Mayroon isang grupo na nag-iipon, ano? Sila Sunday, no? Upang i-celebrate lamang itong Lord's Supper. At ang kanilang kanilang talata ay to support their claims is Acts chapter 20 verse 7. Babasahin ko sa inyo. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, no? And continued his speech until midnight. Ito yung nangyari yung si Eutychus nung siya ay nadali, nakatulong sa preaching na mahaba ni Pablo, no? Dito lamang nabanggit ang salitang break bread in your Bible. At ginawa nila ginawa nila ito dahil ito ang ibig sabihin ng talatang ito para sa kanila, no? Yun ang ibig sabihin para sa kanila, to do the Lord's Supper. Para sa kanila, kung hindi mo ginawa ayon sa kanilang pamamaraan o sa kanilang paraan, ikaw ay nagkakamali, no? Ang talatang ito ay hindi sinasabi to meet together and do the Lord's Supper. Ang mga disipulo ay nagkita-kita to break bread, no? Hindi ibig sabihin na sila ay doing the Lord's Supper. Walang talata sa Biblia na nagsasabi to break bread is doing the Lord's Supper. Wala yon. Bago natin tatalakayin ang sulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, gusto kong malaman ninyo that the letter of Paul to Corinthians is a letter of reproof and correction. Reproof and correction. So, it is not a doctrinal, no? It's a reproof and correction. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scriptures is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Lahat ng sulat ni Apostle Pablo o Apostol Pablo ay may pattern, may pattern. Doctrine, doctrinal, reproof, and correction, no? Such as in the book of Romans, ito ay doctrinal o doctrine, no? Ang kanyang itinuturo doon, no? Paano maligtas, kung paano kalagayan ng tao, the assurance of salvation. Yun ang topic ni kung paano lumakad ang isang mananampalataya. Yun ang book of Romans, no? And in 1st and 2nd Corinthians are books of reproof, no? Reproof. Galatians is a correction, no? Ephesians is a doctrine, no? Philippians is a book of reproof again, no? Colossians is a book of correction. The next book is yung 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, no? Hindi na natin kailangan alamin if it is reproof or correction dahil ang Panginoon ay darating doon, ano? The next book in 1st and 2nd Timothy, ito ay may kinalaman sa congregational, gathering, fellowship. So si Titus is the book of reproof again, and Philemon is the book of correction. Kung titignan nyo, ito ay nakapattern, sa kanyang sinabi saan? Yung sa 2 Timothy chapter 3:16. Meron siyang doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, So ang mga sulat ni Apostol Pablo ay sinusunod ang pattern na galing sa Diyos. For what? For your edification, Now, from the very beginning of 1 Corinthians,
to the very end. Paul ay kanyang sinasaway, no, ang mga mananampalataya sa Korinto. Tingnan niyo yung verse na yun, the whole chapter, sa pasimula pa lamang, from the very beginning, si Pablo ay kanyang sinasansala, sinusuway, at tinuturuan ng mga taong ito. 1 Corinthians. No? So, in fact, ang ating aklat ng 1 Corinthians and 2 Corinthians, it was addressed to the Church of God na pinasya ni Apostol Pablo, no? Not yung Church of God and the body of Christ is different. Yung Church of God, hindi in-establish si Pablo yon. Ang in-establish ni Pablo, which is the body of Christ. So bakit si Apostol Pablo ay tinuturuan niya o sinusuway o sinasansala yung mga taga-Korinto? Para saan? Ano ba yung problema? I mean, para sa kanilang problema, actually. That is, di ba? Sa kanilang pagkakabahagi. Di ba, doon may problema na sila ay mayroong mga function, no? O nagkakaroon ng bahagi sa panahon ngayon, ano? Hindi nila malaman kung ano ang kanilang identity, kung kanino sila sasama. So, sila they are living in a fleshly o makalaman, ano? In the flesh, no? Ang kanilang pagiging batang isip, ano? Ang kanilang mayroong mga pangangalunya doon, ano? With his mother-in-law, di ba? Kung mababasahin natin 'yon. So napakagulo ang buhay ng mga taga-Korinto, no? Problema sa mag-asawa, mayroon, no? So and in chapter 11, he corrects them about the Lord's Supper. In chapter 11, kinorek niya tungkol sa Lord's Supper. What happening to them? Titignan natin ito sa Sunday, no? Tignan natin ito Sunday in detail, no? Ngayon, ang tinignan natin yung bread and wine. Meron kasing medyo mahirap unawain, pero ang bread and wine, which is referring to the kingdom, no? To the millennial kingdom. Meron siya kaugnayan yun, yung bread and wine. Meron din siyang kaugnayan sa Passover, at meron din siyang kaugnayan na sa darating na panahon during the Christ kingdom, no? So gagawing muli 'yon. Gagawing muli. Ginawa nila doon ni Melchizedek, nagdala siya ng bread and wine. Ginawa nila doon. Ito ay shadow, no, na mangyayari diyan sa darating na millennial kingdom, no? So ang ating Panginoong Yesus, siya ang nagsabi na hindi na siya na after siya ay nakisalo sa kanyang mga disipulo, hindi na siya iinom, no? Hindi na siya iinom o kakain o makikisalo sa kanila until the new yung wine sa millennial kingdom, doon na siya makakasama, no? So in this time, napakahirap tanggapin na kung ginagawa man natin yung Lord's Supper, ay hindi natin kasama si Jesus sa ating ginagawa, no? So kung itong Lord's Supper ay doktrina, no, para sa body of Christ today, hindi ba dapat nandun din sa Romans, sa Book of Romans, sa mga iba't ibang sinulatan ni Apostol Pablo, na hindi nila ipinaalala sa kanila, if this is for the body of Christ? Bakit doon lamang sa chapter 11 binanggit ni Apostol Pablo? In fact, ito ay reproof, no? It is a correction sa mga mananampalataya doon, no? So, hindi ba ito pwede dapat ipahaalala din sa mga taga-Epeso, sa mga Colossian, ano? Or in any other epistles of Paul? So, sa Sunday ating bibigyan din, no, ang paksang ito ng Lord's Supper upang bigyan ng mga patunay na aayon, ano, sa Biblia ang doktrinang ito. It is a fascinating study, no? Ito isang kamangha-mangha o magandang topic, no, na dapat natin pag-aralan, no? Kapag naintindihan mo kung bakit ito naisulat dito sa 1 Corinthians chapter 11.
pag nakita mo yon kung bakit naisulat, ito ay magiging kamangha-mangha para sa iyo. At ipapakita ko yung mga verses, no, kung bakit nanduroon diyon, ano. Bago ako magtatapos, nais kong tignan itong talatang sa verse 17, ano. Yung talatang verse 17 ng 1 Corinthians chapter 11, ano, verse 17. Now in this that I declare unto you, I praise you not. Hindi ko kayo pinupuri, sabi niya, that you come together not for the better. Hindi kayo dumating para kayo ay maayos, ano? But for the worse. But for the worse. Kung iniisip mo ang talatang ito ay mabuti, yung talatang ito para bilang isang halimbawa sa iyo, yung talata na yun, pagbubulay-bulayan mo yun, ano? 1 Corinthians chapter 11 verse 17. Marahil hindi pa natin ito lubusang naiintindihan, no? Nabasa ang salita ng Diyos, no? Ang Biblia, no? At marahil hindi pa natin ito naiintindihan, no? At marahil hindi mo ito binabasa ng may tawag dito, yung may salamin ng pagtatangi, no? Anong ibig sabihin? Sa iyong religious upbringing. Kung ano yung natutunan mo, hindi mo na i-compare, no? Kung ano ba yung binabanggit ng banal na kasulatan. Dahil nasanay na tayo doon sa traditional na ginagawa natin na ito pala ang ibig sabihin. Wala nang pagtatanong, no? Sa ating mga training, sa yung natutunan mula sa theological seminaries, no? Kung ano ba yung natutunan natin na ito, hindi natin ito kinukumpare what saith the scripture, no? O sa mga natutunan mula sa mga tradisyon ng tao. Hindi natin ito kino-compare. So, kapatid, tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. At hindi sa gawa, no? O anumang bagay na hinihingi ng kautusan. That is a ceremonial law, no? Na dapat nilang gawin ng Israel, no? Ang mga traditional na bagay na ginagawa ng bansang Israel ay nakabatay, no? Sa mga seremonya na hinihingi ng kautusan, ano? Ang lahat ng ito ay tinupad ni Jesus upang para magkaroon tayo ng kalayaan, no? Sa ilalim nitong kautusan. Dahil sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, sa ikatlong araw, ikaw at ako ay natubos ng ating mga kasalanan. Ito ang ebanghelyo na dapat ipangaral, ano? At dapat marinig ng tao sa panahon natin ngayon. Kapatid, sa next meeting o sa susunod na paksa ay inaasahan ko na makita ninyo kung bakit at kung hindi natin dapat gawin ang Lord's Supper. Ito alam ko na maraming hindi sang-ayon, but ang titignan ko at ibabahagi sa inyo kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi nga ni Apostol John, Beloved, believe that every spirit. Ginagamit natin usually, halimbawa, kayo, naririnig mo ako, believe that every spirit. Kung marahil sasabihin mo sa akin ngayon na ako ay nagsasalita ng kakaiba, no? But test the spirit, no? Test the spirit whether they are from God. Tingnan mo, paano natin itetest ang spirit? By the word of God. Yung ba ay sinasabi ng salita ng Diyos? Ang salita ba ng Diyos ay inaayunan yung sinasabi ng isang nagtuturo? So, test whether they are from God, no? So, kapatid, itutuloy natin itong 1 Corinthians chapter 11. Actually, this is an introductory, no, to the Lord's Supper. Itong bread and wine, no? Itong bread and wine. So, sa susunod, our final titignan natin kung ano ba yung binabanggit ng salita ng Diyos, ano? So, salamat kapatid at sa mga nag-attend at sa mga kapatid na makakatunghay sa ating message this afternoon. I pray na nawa masusundan yung muli sa susunod na topic, ano, on Sunday. At tayo ay magko-close sa panalangin. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito na
aming napag-aralan at tunghayan ang iyong mga salita patungkol sa alak at tinapay na inihandog ni Melchizedek na may kaugnayan ito sa susunod na sa mga panahon na darating, which is during the Millennial Kingdom. Dalayan ko po, Ama, na ang aking mga kapatid na nakakasama ko, yung aking mga kapatid na ang mga kaibigan ko na alam ko ang mga baguhan dito na hindi nakapagtunghay sa aking mga previous lessons, nawa Panginoon na magkaroon po sila ng time para Panginoon na makita nila yung aming mga pinag-aaralan. At bless them, Lord, at patuloy ko pong inihiling na pagpalain niyo po itong programang ito na yung lingkod, tulungan ninyo at aking kapatid na tulungan din po ninyo na magkaroon kami ng bukas na kaisipan sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. Salamat sa inyong kaligtasan na pinagkaloob sa amin dahil lamang sa kamatayan at ang pagkalibing at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming pag-asa na nung kami ay manampalataya sa Kanya. Marami pong salamat. At nawa sa mga kapatid ko na hindi pa nakarinig tungkol sa Ebanghelyong ito, ay kanilang makita na ang tanging pag-asa namin na yung death, burial, and resurrection na kami ay manampalataya sa ginawa mo dun sa krus. Kaya ito po ang aking hiling at dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So maraming salamat kapatid and friends sa Facebook. God bless po sa ating lahat at see you muli sa Sunday. Or kung wala man po kayong time, you can open my Facebook account to see our topic on Lord's Supper. God bless. Bye for now.